So sa video ito ay papalitan natin ng mas mahabang ES o engine support ang ating mga Honda Click. Ano nga ba yung purpose ng paglalagay nito sa ating mga motor? Ano yung mga advantage at disadvantage sa paglalagay nito? At kung paano yung DIY ng step-by-step process ng paglalagay ng engine support. Sa mga hindi po nakakalam, ang ES po natin o engine support ay matatagpuan po sa ilalim na part ng ating mga motor. So ito po yung stock na engine support ng ating mga motor. Mas maliit lang siya compared dito sa binili po natin. At ang purpose po ng ES na to o engine support, galing na rin po sa kanyang pangalan, para suportahan po yung ating mga engine. Kapag nagkakaroon po kasi ng pag-alog dito or pag-bounce po ng ating mga shock, nagkakaroon po ng bukod na paggalaw itong likurang part or itong ating mga engine. At yung engine support natin responsable para magkaroon ng smooth na movement yung ating mga engine. Kaya naman pag gumalaw yung ating mga engine, angat baba lang po siya kasi naka-pivot po or may ehe po dito yan. Ang tanong naman ngayon, para saan naman po yung mas mahabang engine support kagaya po ng ilalagay po natin kay Scarlett natin? Ito na po gagawin komplikado yung explanation po natin. Ang mangyayari po pag naglagay po tayo ng mas mahabang ES sa ating mga motor, syempre mas mahaba ito, ay mas lalayo po yung ating mga engine assembly kasama na po yung gulong papunta sa likod ng ating mga motor. Kumbaga mas mahaba po yung wheelbase po natin at mas lalayo yung ating mga engine. At yung main purpose noon ay mas mapaganda yung tindig ng ating mga motor. Kasi kung titignan natin yung stock configuration, parang nakakompress po yung ating mga motor. At kapag medyo nilayo po natin yan, mas gaganda po yung standing po ng ating mga motor or yung tinatawag na tindig. Kumbaga parang sa tao yung pinaka-posture po niya, mga ganong bagay. At yung ilan sa mga sample makikita nyo po sa mga shorts na ina-upload natin, nakatindig na po yon. Meron na siyang ES or mahaba yung wheelbase. At kung titignan natin at ko-compare nga naman natin, mas maganda po siyang tignan compared po sa stock. By the way, dalawang process po yung kailangan para matindigan yung ating mga motor. Yung una po, ginawa na natin. Nag-lowered na po tayo sa harap, nag-magic lowered po tayo, at may video po tayo dyan. Ngayon, hindi po tayo pwedeng maglagay ng mas mahabang ES kung hindi pa po natin nagagawa yung paglo-lowered sa front. Kasi pangit po siya tignan, mas haba yung dito pero nakaangat yung sa part ng harap. Ang magandang tindig kasi dito sa Honda Click, medyo sub-sub siya tignan, so kailangan muna talagang i-lowered yung dito bago po tayo maglagay ng ES or mas mahabang extension support. So ngayon, alam na po natin na para sa postura or para sa tindig yung paglalagay ng mahabang engine support. Ano naman yung epekto nito sa pagdadrive natin, sa pagmamaneho natin, also sa comfort natin? So ngayon pa lang, uunahan ko na po kayo. Yung pagtitindig, paglalagay ng ES at pagmamagic low sa ating mga motor ay basically para lamang po sa tindig or sa postura ng ating mga motor. At marami po itong negative side kung i-compare po natin sa stock lang na configuration. Basically po kasi yung mga nakatindig na motor ay medyo lowered na yan o mas mababa na. Kaya po yung unang cons natin sa kanya ay syempre, pwede po tayo sumayad sa mga matataas na humps. Also, di po tayo makapag-corner na maayos or ng todo dahil pwede pong sumayad yung ilalim na part ng ating motor. Syempre, dahil pinaliit po natin or kinonfigure lalo na sa harap yung ating mga shock, mas tumagtag po yung ating mga suspension. At sa paglalagay ng ES naman, expect po natin na mas bibigat ng konti yung ating mga manibela dahil mas malayo na po yung wheelbase niya. Pero yung pros naman nun, mas stable tayo sa high speed kasi mas malayo nga yung wheelbase niya. Another cons pa pala kung magkakaroon po tayo ng tagtag sa front suspension, magkakaroon din tayo sa likod dahil yung ating mga shock dito ay lilihis ng konti sa pinakamagandang angulo niya. Basically, ito kasi yung stock configuration natin, yung manufacturer yung nagposisyon niyan, nag-angulo niyan, kung kaya naman kapag nadadaan tayo sa lubak, yan na po yung pinakamagandang play niya dahil maganda yung angulo ng pag-rebound at pag-compress ng spring natin. Ngayon, kung maghahaba po tayo ng ES, syempre, medyo babalik ko ng konti yan. At kung kaya naman magkakaroon ng epekto sa ating suspension o magkakaroon ng tagtag yung ating mga motor dahil lilihis po siya sa magandang angulo po niya. Pero depende pa rin po yan sa haba ng ES na ilalagay po natin. Para magkaroon din po pala kayo ng idea, plus 2.5 inch po yung sukat ng ES na ilalagay po natin dito kay Scarlett. So para magka-idea po kayo sa sukat na yon, yung plus 2.5, ibig sabihin nun, mas mahaba lang siya ng 2.5 inch sa stock na ES po natin. So ito yung overall na haba nun, naka plus 2.5 na yung buong ES na ito. Para bigyan din kayo ng idea about sa sukat ng ES, the more na mas mahaba po yung ES natin,
the more na mas mahaba yung wheelbase at the more na mas magkakaroon ng tindig or mas matindig po yung ating mga motor. Pero kung ano naman yung kinaganda ng mas mahabang ES, ganun din naman yung kinarami ng negative side po niya. Kasi basically mas mahabang ES, mas lilihis po yung mga shock natin at mas matagtag yung ating mga motor. Mas prone din na mas mabigat yung handling at magkaroon ng vibration kapag nagmamaneho tayo sa mas mahabang ES. So tayo dun lang tayo sa safe na haba ng ES, which is plus 2 inch or plus 2.5 inch. Para nang sa gayon, bukod sa magkakaroon ng tindig yung ating mga motor, pwede pa rin natin siyang ibiyahe ng malayo or ipang long ride. Actually plus 2 lang dapat yung ilalagay ko, pero hindi available sa mga online shop, kaya napa 2.5 na tayo. Pero goods pa rin naman kasi yung plus 2.5 inch is plug and play lang siya at hindi na po tayo mag-a-add ng mga bracket dito sa ating mga airbox, also sa ating tar hugger. Note lang, kagaya na sabi ko kanina, mas mahabang ES, mas hihiga po itong ating mga shock. Kung kaya naman kapag mas mahaba pa sa 2.5 ES yung nilagay po natin, is tatamaan na po itong airbox po natin. So dito po dadaan yan sa part na to. Sa pagkakataong yon, para lumihis po siya or umatras papunta dito, kasi hihiga yan, para maiwasan niya po yung ating mga shock, kailangan po natin maglagay ng bracket dito sa mga tornilyuhan dito para umatras po yung airbox. So ganito po yung tornilyuhan yan at ganito po yung magiging posisyon yan. Ayun yung tornilyuhan dito at ganyan po natin siya itutornilyo para umatras po doon at hindi po sumayad sa ating mga rear shock. So tatlo po yung lalagyan natin ng bracket kung sakali, dito sa part na to, dito sa part na to, at dahil kasama niya yung tar hugger ng airbox po natin, ang alam ko maglalagay ng isa pang bracket dito para umatras itong buong to at hindi po sumasayad yung shock natin. Pero yun lang naman po ay kapag naglagay tayo ng mas mahaba pa sa plus 2.5 inch na ES. So tayo plug and play lang, hindi po natin lalagyan ng bracket to. Also, cons pa, pag mas mahaba dito, pwede pong sumayad yung ating ilalim ng U-box papunta dito sa ating mga throttle body. Kasi kung makikita nyo yung clearance nyan, konti lang oh, medyo malalim naman siya dito. Pero kapag umatras po kasi ito ng sobrang layo, itong part na to, ito kasi malalim, ito ang part na to mababaw. Ayun o, palalim siya. Pag umatras po itong throttle body assembly natin na to, itong mga bakal natin dito at napunta katapat nitong part na to, pwede pong sumaya dyan dito. Kung kaya naman pag 2.5 inch lang, medyo safe pa kasi malalim pa dito. Atras ng konti yan, hindi pa siya tatama banda dito. So yun, conclusion natin sa pagpili ng ES plus 2 hanggang 2.5 inch. Goods lang yon para wala tayong masyadong sakit ng ulo. Yung 1 inch kasi hanggang 1.5 inch parang hindi ka man nag-ES kasi konti lang yung magiging difference nun. So kung maglalagay ka na lang din naman ng ES o gusto mo ng tindig, safe na yung 2 to 2.5 inch. Plus 3 to 3.5 inch naman, maganda nga yung tindig pero maraming sakit ng ulo. Medyo malaki na yung epekto sa pagmamaneho natin nun. So yun, bago natin lagay ito sa pagpili naman ng brand ng ES, mas okay yung subok na. Yung sa akin, nabili ko kay Hakfin Legitimo, which is kinukuha niya lang din kay Kent Ramos, which is yun yung pinakasikat na gumagawa ng ES or engine support dahil napakatibay po at maganda yung quality ng bakal. Kumbaga subok na to. Yung legit may mga fake na Kent Ramos daw. Pero yun, kay Hakfin Legitimo ko nakuha yung sa akin or na-score. Maglalagay din ako ng link para nang sa gayon maka-order kayo ng original na ES. So ito sobrang bigat at reinforced na bakal, kung kaya naman hindi tayo mag-aalala na masisira to. Take note, importante yung pagpili nyo ng ES kasi pag nasira yan habang nasa kalsada kayo, delikado yon. So talagang mag-invest kayo ng konti kung gusto nyo maganda at quality na ES. Also may mga nabibili din na extension lang kumbaga idudugtong mo na lang siya sa stock na ES mo. Pero yun, mas maganda yung monolithic or isang buong ES para maganda yung play ng engine mo, sumasama siya. Saka maganda yung naka-curve para kung sakali yung stock na tambutso po natin, hindi po siya tatama sa ating mga ES kasi yung design ng stock ES po natin naka-curve yan katulad nito kasi dito dumadaan yung tambutso. Ayun para hindi po siya sasabit kung sakali. Naka-curve yan, so binili natin naka-curve din. About naman sa mga cons at saka ibang negative side nito, sasabihin ko na lang sa inyo kasi road test natin to pagkatapos natin itong nailagay. So makikita natin kung anong experience or difference ng mas mahabang ES. Proceed na po tayo sa pag-DIY ng paglalagay nito. So kaya nyo po itong mailagay kahit kayo lang mag-isa, sundan nyo lang po yung video natin. So first step natin, dahil mas haba yung ES natin, ay may mga wire po dyan na medyo mababanat or may iwan ng konti.
Kaya naman kailangan natin tanggalin or luwagan yung mga bolts. Tulad na lang itong throttle cable po natin. Kung makikita nyo, napakaliit na lang po ng allowance nya. So mas okay, luwagan muna natin to para pag binanat natin to, hindi po ito mabigla or maputol kung sakali man. So may wire po dito na nakadikit sa may radiator po natin. Para masipat po natin yon, tanggalin po natin yung mga side skirt natin kabilaan. So gamit lang tayo ng Phillips screw dito, tapos may blue na clip tayong tatanggalin dito. At yun, matatanggalan natin yung side skirt. Take note lang ba, may pinlock pa yung sa inyo sa ilalim, so tanggalin nyo lang yon. Tanggalin yung pangalawa. Dito sa may part ng radiator, may dalawang wire po dito na nakadugtong dito sa housing. So tanggalin lang po natin yung dalawang yan, ipitin po natin sa loob para matanggal yan, or hilain po natin. Ayun, nahila natin yung isa, tapos ito pang isa. So gamit tayo ng flat screw kapag naglalaban. Iyon, para mabanat po itong dalawang kable natin dito, kasi kung makikita nyo naman medyo maikli na siya. Tapos sa iba, kapag bago pa, yung inyong mga motor may lock pa dito yan na nakikable tie, pero sa akin maluwag na po yan. So yan, mababanat na yan mamaya, pero ibabalik natin yan pagkatapos natin naglagay ng ES. Dito naman sa kabila, itong throttle cable natin, may bracket po siya dito gamit 10mm socket. Dalhin lang muna natin nut na yan. So yan, baklasado na, maliliis na natin to. Balik natin yung tornilyo, baka mawala. Yan, another angle para makita nyo. So safe na yan, hindi na yan mababanat. Next naman natin tatanggalin itong brake cable po natin papunta sa likod. So may 8mm po dito. Also baklasin din po natin yung adjusting nut natin dito sa likod. Also din natin baklasin itong sa may part ng bangka. So para lumuwag po yan, makita natin isang tornilyuhan. Not sure kung stock bolts pa to, pero 8mm socket lang yan kung sakali. Meron pa pala siya dito sa taas na isang Phillips. Pagbaba nito, ayan, makagila po natin yung isang bolts. Balik ko lang tong isang bolts dito para di mawala mamaya. So dito sa side na to, visible na po yung dalawang nut po natin or dalawang bolts, dalawang ehe. Dito naman sa kabila, yung isa lang yung visible. Ayan, yung isa natatakpan ng tambutso. So kung kaya naman, tatanggalin po natin itong buong tambutso natin. Tanggalin lang natin yung sa may nut sa ilalim, dalawang 10mm, tapos dalawang 14mm dito sa taas at ilalim. Tanggal na yung sa ilalim, 10mm socket pala yung kailangan natin. Pagkatanggal ng tambutso, magilap na po natin yung dalawang nut natin po dito. Isa dito, isa dito sa kabila. Yan po yung nag-hold ng ating mga stock na ES. So may ehe po yan diretso papunta doon sa kabila. Baklasin lang po natin gamit yung 17mm socket. So take note lang, dapat na center stand tayo para hindi po tumumba yung ating mga motor. Also counterclockwise po yung ikot nito, baka mabaliktad. Yun, tanggal na yung isa. So yan, pag medyo mahigpit po siya, lagay nyo ng pangkalso dun sa kabila. Number 14. Kasi sa akin, umiikot po siya. So pakita ko yung kabila. Ayan, kinalson po natin dito kasi umiikot, medyo mahigpit. 14 po yung size po nito. So yan, kinabukasan na hindi natin natapos kahapon dahil naabutan tayo ng ulan. Next po natin na gagawin dahil natanggal na po natin yung dalawang nut dito sa ehe or sa mahabang bolts natin na yan, ay babaklasin po natin or palulusutin natin hanggang sa kabila yan. Ito pong mga ehe kasi na yan ay nag-hold sa ating mga ES. So dalawa po yan, same dito. So yun pa rin po yung gagamitin natin ng mga ehe para dito sa bagong ES po natin. So yun, gamit lang po tayo ng rubber mallet tsaka ng di ginagamit na Phillips or flat screw para palusutin po yan hanggang dun sa kabila. Tapos take note, naka center stand po dapat tayo at maglagay po tayo ng pang-abang dito para kung sakali mang medyo bumaba ito ay may sasalo po sa kanya. Tanggalin na po natin mga ehe dito. Unahin ko na po yung sa part ng likod. So yung tactics natin dito, pag lumubog lang, lumusot na sa kabila dahil medyo magalaw yan, pasukan lang muna natin ng flat screw, pinampukpok natin para hindi siya magalaw-galaw. Tapos silain natin sa kabila. Bago po natin mahila ng todo, mag-ready na rin po tayo ng panglusot dito para hindi po siya agad tumumba. Iyon.
Kasi tutumba yan kung makikita nyo. Pasukan lang muna natin. Yan. Dito sa kabilang ihe naman, dahil nakaharang po itong bangka po natin, ayan, mas okay na maglagay po tayo ng pangkalso dito. Pwedeng bato, lagyan po natin para bumaba sa akin na saktuhan harangan ito. So maagilap natin to. Pag lumusot po yan, hindi po matatamaan itong bangka natin. So natanggal na po natin yung isa. Ito namang kabilang ehe natin. So yan, sa part na to, expect natin na kapag lumusot na yung bolts natin papunta doon sa kabila lang nitong bakal, lulubog na siya at mahirapan tayo magpukpok. So hihilain na lang po natin siya sa kabila. Make sure lang na lapat yung nilagay yung pangkalso sa ilalim para hindi po siya hilaang bumaba at hindi po masira yung inyong mga motor or wirings. Ayan, hilain lang natin to. At yun, hindi siya bumaba masyado. Ayan, gumagewang lang talaga dahil baklasado na yung dalawang ehe natin. Pagkatanggal po ng dalawang ehe po natin, pwede na po natin baklasin stock ES natin. So tanggalin lang po natin yung pinangkalso natin, kabilaan yan, yun. Tapos yung isa dito, ayan. So next po na gagawin po natin para matanggal natin ES, dahil nakalusot pa po yan, may parang rubber link pa po na nakalusot dun sa bakal ng chassis po natin, which is ayan. Kailangan po natin iabante ng konti yung ating unang part ng motor. Take note, naka center stand po tayo at may nakapatong po tayo sa ilalim. So hihilain lang po natin sa harapang part. At pag nahila na po natin yan, kung makikita nyo, kumiwalay na po yung ES natin dito sa tornilyuhan po ng bushing natin. So yan, para matanggal itong ES, pukpukin lang po natin paatras papunta sa likod para nang sa gayon humiwalay po siya sa kanyang rubber link. Yun, sa part natin, hindi naman siya mahirap tanggalin dahil medyo napipina rin itong rubber link natin siguro. Sa ibang mga motor, lalo na pagbago pa, mahirap hugutin yan. Pero sa atin, sobrang gaan lang. Ayun, comparison po from ES na ilalagay natin, which is plus 2.5. Ayan po siya. Makikita nyo naman ang layo ng hinaba po niya. So yun, yung comparison naman po sa haba po nila. Ayan, sukatin po natin. Ayan, pantay na po dito. Tapos, sukatin po natin butas to butas. At makikita po natin dyan 2.5 nga po, ayan, from dito sa center hanggang dun sa center ng stock natin 2.5 inch po yung hinaba niya. So kaya naman siya tinawag na plus 2.5. Tapos pag plus 3 inches po yung ihahaba from sa stock po natin. So dito sa plus 2.5 inch natin na ES, may kasama na po siyang genuine na rubber link. Yung sa atin po kasi luma na to. So yan, buti na lang may bago sila. Inclusions na po yan dito sa ating ES. Tapos may mga bracket po siya kahit na 2.5 hindi naman po kailangan maglagay. Nagpadala na rin po sila. So yun yung good sa kanila. Minsan kasi pag nagpalit tayo ng shock, kung ano mang cases sasayad po itong airbox natin, pwede po natin siyang iusog. Pero dito, stock configuration naman yung shock natin, 330mm pa yan. So palagay ko di naman magagamit itong mga bracket po natin ito. So yun, lagay na po natin yung rubber link natin, bagong rubber link dito sa ES po natin, bagong ES. Yeah, yun, masikip na masikip pa. Yan, actually hindi naman siya agad matatanggal kasi may ipit naman yan nung sa may chassis, yung may butas doon, may slot po doon. Yung iba, para makasigurado naman, nakikita ko naglalagay po ng mga cable tie dito sa mga ES. So isa pong factor ng paglalagay ng cable tie para sumikip po siya doon po sa slot, kasi pag nilagay po natin to, may konting awang pa rin. So pampasikip to also para hindi po siya malalaglag, do hindi naman po agad siya malalaglag kasi may slot nga po yan. Pero yun, for safety purpose, tsaka pampasikip lang din, lagay po tayo ng cable tie. Optional lang naman po ito, optional. Alam po natin hindi naman po agad matatanggal yan, pero yun. Yan, sa paglalagay nito, yan, suksok lang natin, cable tie natin dito. Ayan, pampasikip kumbaga. Tapos kagandahan pala dito sa ES natin, powder coated na po siya. Kumbaga makina po yung pinampintura dito, kaya hindi po agad siya mababakbak di tulad ng mga spray paint na manual. Yan, ilak lang po natin siya. Extra support lang at saka extra safety. Yung original na Kentramos na ES po, may additional flat bar siya dito. Paikot yan, kung kaya naman hindi agad matatanggal to 100%. Yung mga iba kasi dito lang sila naka-welding, pero ito nakapaikot pa yan. Also dito nakapasok siya dito sa bakal na to, nakashoot. Kung kaya naman palang tiwala tayo dito, tsaka maraming reviews nito. Ingat lang po kayo sa mga fake na Kentramos na ES, kasi yung mga fake nito talagang sirain. Ito 100% original, sinigurado kong original mabibili natin, at kay Hakfin ko nabili. Maglalagay nga po ng link dito. Putulin lang natin dulo, nakalak naman yan. Iyon, no?
Di ko tinudo ang sinikipan para pag na-shoot siya dito, medyo mababanat pa siya dito. Kasi baka maputol pag tinudo kong sinikipan yan. Ayan, maputol siya dito. Ayan, para pag sinute natin, sisikip lang siya, tapos mag-a-adjust siya. Yun, no? Diba? Ang ganda. So yan, dito na po tayo sa exciting part. Lalagay na po natin yung extended na ES po natin. Take note lang po make sure nyo po na yung mga tinanggal natin kanina, tornilyuhan, itong cable dito, throttle cable, brake po natin, tsaka yung dalawang wire sa may radiator. Nakatanggal po yan bago po tayo magtanggal ng ES po natin para pag nabanat po siya, hindi po siya masira, maputol. Lalo na kung mas maba pa sa plus 2.5 yung ilalagay nyo. So sa paglalagay ng bagong ES natin, unahin po natin i-shoot. Ito may rubber link po niya dun sa butas. Ayan, sa slot po na yan. Shoot lang natin. Yun, medyo sumikip. Oh, diba? Na-shoot naman natin ng maayos. So yun, sakto lang po natin dito sa lagay ng ehe, tas lagay na po natin yung ehe po natin. Siyempre lagyan na rin po natin yan ng grasa. Ayan, para medyo nagpe-play po siya. Ayan, tas shoot natin dito. Sakto natin dito sa ES po natin yan. Yun, hanggang dun sa kabila. Tignan natin mag-swak. So ayan, nandito tayo sa kabila. Swak lang natin siya. Yun, tas pupukin natin. Yun, lumusot na. 1-0 na tayo. Ito na yung pinakamahirap na part. So lagyan muna natin siya ng grasa para madulas din. Yung pinakamahirap na part dito is yung sa paglagay ng ehe sa likod. Napakahirap po niyan kung kailang mag-isa. Kaya naman maghanap po kayo ng kasama na bubuhat po sa likurang part ng motor ninyo at maitatapat nyo po yung bushing at saka yung ES po natin at may ilalagay po yung ating mga ehe katulad. So ayan, napasok na natin dito. Magpatulong na lang kayo pag di talaga kaya. Mas mapapatali yung buhay nyo. Mga 10 segundo nya lang hihilain yan or iangat yan para ma-shoot nyo dito. Ayun, pasok na lang natin dun sa kabila. So yun, medyo nakapagod lang. Pero yun, buti na lang nalagay natin. Balik lang natin yung mga nut natin. Tig 17mm. Sa kabila, umiikot. Lalayan natin sa likod. Ayan, okay na. Naikpitan na natin yung mga nut natin. At nailagay na rin natin yung ES natin na gawang Kent Ramos. Check naman natin kung magewang siya or may awang. Ayun, ginagalaw natin dito at medyo tight naman siya, may fit naman siya. Saktuhan lang naman yung pagkakagawa ng ES na to. Dito naman sa kabila. Ayan, galawin natin. Diba? Ang tight niya eh. Hindi siya yung parang magewang na humihiwalay yung harap sa likod. Tight pa rin siya. So ayan, play check po natin. Sa all goods, maganda yung play. Medyo napansin lang natin, first impression nung mupo tayo. Siyempre, nag-lowered tayo sa harap, tapos nag-ES pa tayo. Medyo bumaba yung pakiramdam natin or parang bumaba yung upuan natin. Siyempre, bababa talaga yung seat clearance pag ganon. Tapos sa part ng ilalim naman, kung makikita nyo, parang pantay na yung ground clearance nila. Kasi nung di pa tayo naka-ES, medyo nakapataas pa yung clearance niyan. Mas mababa sa harap, mataas sa likod. Ngayon, parang halos pantay na. Kaya naman kung titignan natin sa malayo, proportion na siya oh. Napakaganda ng tindig. Naka-lowered sa harap, medyo umatras ng konti yung wheelbase natin. Mas lumapit na po siya sa fender. Ganda na ng tindig ngayon, grabe. May nakabit na po natin yung ES. Tignan naman po natin kung may mga problema, may mga sayad, or may mga nabitin po tayo na wire para ma-troubleshoot po natin. Ganda talaga oh. Tinitignan ko, ang ganda. So ngayon naka-center stand po tayo. Mamaya i-side stand natin yan. Tignan natin kung may mga sayad sa motor natin. Unahin natin to shock. So dito, makikita nyo, may clearance naman siya. Hindi lang totally sobrang layo, pero di naman siya sobrang lapit. Ayan, may clearance pa rin naman. Also, naka-center stand, hindi naman tayo nagmamaneho. Hindi naman nagpe-play yan kapag naka-center stand tayo. So yun, safe naman siya pag naka-center stand. Ngayon, dito naman sa part na to, throttle body po natin, malayo.
malayo siya, oh. Naka-center stand. Sa iba, hindi ko alam kung bakit sumasayad agad, pero siguro depende sa suspension, baka niliitan nyo, kaya umangat to, masayad. Pero sa 2.5 ang layo pa guys, oh. Ito po yung nakaumbok niya, layo. Tignan din natin mamaya kapag naka-side stand, baka dun sumayad. Dito naman sa throttle cable natin is, dito ako medyo nag-alangan kasi hindi natin lagyan ng bracket. Pero yun, yung bracket natin from dun sa ES natin na hindi natin nagamit dito kasi hindi naman natin kailangan mag-adjust yan. Dito ko na lang siya gagamitin. Yan, para hindi siya mabanat ng todo. Para safe pa rin yung mga throttle cable natin at walang maging aberya soon. So yan, babraketa na lang natin, tapos lalagyan natin ng tornilyo. By the way, dito kung di kayo kontento sa ganito kalapit, pwede nyo naman braketan. Kaso, ayun nga, sobrang lalayo to or gawin nyo ng modification. Pero sa akin, goods na yan, hindi naman siya sumasabit. Also, di naman nagpe-play shock natin kapag naka-center stand. So yung ganyang clearance, safe naman, ayan o, di naman tumatama yan. Tapos, punta tayo dito sa kabila, dito sa may radiator. Ito yung wire na tinanggal natin, dun sa lock. Ngayon, hindi na siya umaabot. So, wag na lang natin ibalik tong dalawang pinlock po niya. Safe pa rin naman yan, hindi naman yan lalawlaw. Nakasabit pa rin naman yan. So, lastly, dito sa brake cable po natin. So, kung makikita nyo, ayan, dito pa lang sa malayo. Kita na natin na bitin. Malayo na po yung pinaka-bracket niya from dito sa tornilyuhan. So, dyan nakakabit yan. 2.5 inch din na tayo nilayo eh. Pag naman po nilipat natin sa kabila yung cable, bitin pa rin po, tinry ko kanina. So, kung kaya naman next solution natin is magre-route po tayo from dito sa harap. So, babaklasin natin yung cable po niya or ilalabas siya sa bracket para mag-usog po yung cable natin at umabot doon sa dulo. So, actually may other solution naman po which is pagpapalit ng Aerox brake cable kasi mas malayo yun. Ngayon, ang problema natin sa Aerox brake cable, kailangan natin mag-modify dito. Hindi siya sa swak talaga. Medyo komplikado din po kung kaya naman gagawa na lang natin ng paraan na stock pa rin yung gagamitin natin. I-route lang po natin yung cable natin para umabot. So ang goal po natin dyan is hindi po siya banat na banat kahit na lumiliko po tayo. Lalo na kapag nakapaling dun sa kabila. Kasi may times na kapag banat na banat yung brake cable natin, pwedeng magpreno siya ng kusa. So delikado yun. So bago tayo magre-route ng brake cable, tingnan naman po natin yung mga clearance at adjustment kapag naka-side stand kung may tatama. So ngayon, naka-side stand naman po tayo. Kanina naka-center stand po tayo. Minsan kasi nag-iiba yung clearance dito sa ilalim. Pag naka-center stand, tsaka naka-side stand. So sa atin ngayon, safe pa rin po yung throttle body natin. Malayo. Yan, kahit siguro may angkas tayo, malayo pa yan. Oh. Yung kamay natin, nandyan pa guys. So, safe to. So ngayon yung dito, ayun, bracket talaga to, naka side stand or naka center stand. Banat na banat talaga siya. So kailangan lang natin lagyan ng bracket to. So dito sa kabila, hindi naman po lumapit. So yun, di na talaga natin malalagay to. So yun, sa brake cable lang talaga yung problema. Reroute natin, baklasin ko lang to. Ayan, nabaklas na natin. Head AC, tsaka sa may part ng ilalim. So ngayon, makikita na natin yung mga wiring po natin. Pagre-route ng brake cable, hugutin lang po natin siya, hilain natin mula dito sa ilalim, tapos padaan natin dito sa harap. Ngayon, tanggalin po natin yung bracket na nakakabit dito para makalabas po siya doon sa parang lalagyan po niya o casing. Ayan, pag nalabas na po natin siya, suksok naman po natin, ayan, dito sa may maluwag na part dyan. Sa ganyang paraan, mas lalapit na po yung brake cable po natin. At hugutin po natin dito sa ilalim. So yun, nahila na po natin yan. Check natin ngayon. Abot po siya hanggang dun sa dulo. Yun, haba oh. Sumakto po siya. Ito po yung lalagyan ng bracket. Ito po yung tornilyuhan yan. Sobra pa nga yata eh. So yun, at least malaki po yung allowance natin. Wala po tayong alalahanan. At also, stock po na brake cable pa rin yung gamit natin. Sa part na to, nilagyan lang natin ng cable tie, yung throttle at brake cable natin para malinis tignan. Also, nilagay natin bracket at nilagay na po natin yung bolts natin dyan. Also, pati yung pandagdag natin na detalyeng bracket. So, sa brake cable, lagay lang din natin yung dito sa likod. Yun, oh, diba? Goods na. Tingnan naman natin kapag pinapaling natin kung nababanat po siya. So far, hindi naman. Ayun, oh. Makikita naman natin dito kung mababanat. And so far, hindi naman. Ginagalaw ko siya. So, safe naman yung rear brake natin. Goods na. Problema natin sa brake cable.
Yun. Okay na yung throttle cable natin. Ayan, hindi na mababanat yan. Ganda pa tignan, no? Ayan, o, diba? At least, gawa natin ng paraan yung mga problema natin, yung mga pag-adjust natin. At also, may peace of mind tayo kahit naglagay tayo ng ES natin na mahaba. So yan, okay na po tayo sa lahat. Wala na po tayong problema. Yung mga need i-adjust na po natin. Balik na lang po natin lahat ng fairings. Tapos, i-test ride po natin sa kalsada para makita natin kung ano yung experience gamit ang plus 2.5 inch na engine support na nilagay po natin. So yan, side skirt na lang po yung kulang. Nalagay na rin po natin yung tambucho. Bago ko takpan, pakita ko lang po sa inyo yung clearance ng ES natin sa tambucho. Ayan o, malaki po yung clearance niyan. Ngayon, try natin bound check kung sasayad. Yun, safe naman yung tambucho natin. Wala naman tayo naririnig. At sumasabay lang din yung ES natin kapag nagbabounce tayo. So, hindi po masusugatan yan or mabubutas yung tambucho natin. Tagalan. Ayan, after ng ilang oras na pagtatrabaho natin, buo na si Scarlett natin at may bagong tindig na siya. So sa part na to, gusto ko lang pakita sa inyo yung tindig niya or yung pagka-lowered ng motor natin kapag nagbabounce tayo. Also, kapag may angkas po tayo. So yan, pinasakay ko yung kapatid natin na nasa 40 to 50 kilograms kung di ako nagkakamali. At yan, wala naman siyang sayad. Pakita ko pa sa inyo na malapitan. Ganyan po yung fitment po niya. So saktuhan lang, ito yung pag may angkas, mas bumaba lang ng konti. So sukatin naman natin yung ground clearance kapag may sakay na. So pasakayin natin yung kapatid natin. Tignan natin kung gaano na kababa yung ating ground clearance. Nasa 80 mm na lang po yan. Take note kapag may sakaya. So dito, sukatin naman natin 80 din. Yung sinasabi ko recently, magiging pantay na yung baba niya sa harap. Tsaka sa likod, medyo proportion na dahil lumaba yung wheelbase. Try naman natin sa kalsada yung experience natin kung saside siya sa mga humps. Ngayon naman, i-road test natin si Scarlett natin. Titignan natin kung kakayanin niya yung mga lubak tsaka mga humps. So far, yung unang pakiramdam talaga natin sa kanya is medyo bumaba yung pag-upo natin sa kanya. So yan, ito yung unang lubak na madadaanan natin. Tignan natin kung sasayad. Yun, hindi naman. Yung mga matataas, yun, walang sayad. Mamaya test natin sa mga matataas na humps naman. About sa handling, ito po yung ikinakabahala ng marami kasi daw mabibrate, magewang. Actually ako, ito sa experience natin, parang hindi ko naman naramdaman na medyo bumigat yung kamay natin or medyo magewang siya, no? Tulad ng sinasabi ng iba. Siguro kung may paninibago tayo, konting-konti lang naman. Wala naman masyadong pinagkaiba guys. So same pa rin naman. Sa tag-tag test naman, dito mapapansin natin na mas tumigas yung ating mga motor kapag napapadaan tayo sa mga lubak. Kumbaga parang sinasalo natin sila. Ayun o, try natin magtag-tag test dito sa part na to. Medyo malubak to. Tag-tag test tayo para lang masubukan. Yun, mas tumigas siya compared sa stock natin. Ito na yung unang humps natin. Check natin. Yun, wala naman sayad. Dito tayo sa mga puro humps. Check natin. Ito, diretso lang natin. Yun, walang sayad. Manghabol pa yung aso eh. Ito medyo mataas na to. Feeling ko may sayad to. Wala pa rin naman. Medyo mataas na yun. Tignan natin kung saang humps siya sa sayad, no? Hindi ko sa sayad na dito. Yun. So sumahid siya sa ganong kataas na humps. Ito, check pa natin dito. Goods. So iba pa to kapag may angkas. Palagay ko, for sure pala mas bababa pa yung ating mga motor. Pero dito sa mga saktuhang humps, wala naman siya sayad. 80 mm clearance, goods pa rin. Ngayon try naman natin mag high speed ng konti. Kung magwi-wiggle siya
Ngayon, try naman natin mag high speed kung mag-wiggle siya or kung ano yung pakiramdam, kung stable pa rin ba. Kasi yun nga, base sa theory at science, mas stable yung motor kapag mas mahaba yung wheelbase or medyo magkalayo. So may dalawa na lang akong gustong itry, cornering or yung pagliko, pag-banking, sa yung high speed test kung magewang siya or kung balanse siya at hindi siya ma-vibrate. And overtaking experience, yun, nakakapag-banking pa rin naman tayo ng konti. Di naman siya sumasayad agad. Saktuan lang naman yung tagtag niya as of now. Banking experience, overtaking, goods naman siya. Actually napakasarap Parang ito naman yung lamang ng naka-ES sa stock. Mas balanse ka. Kahit mag no hands tayo, hindi siya nag-wiggle. Tsaka may pakiramdam tayo na parang napakagaan ng manibela. Kasi sa experience ko yan Kasi baka sa iba bigat sa kamay at magewang, pero sa atin balanse tayo Tapos sa handling, ayan, di naman natin naramdamang mabigat. Sa pakasing theory niyan is pipilitin tayong mag-straight ng manibela or magpupumilit yung gulong natin na magtuwid kapag mas mahaba yung wheelbase. Kaya naman yung pakiramdam natin kapag diretso yung kalsada is napakagaan. Sarap niya yung maneho sa mga straight line tsaka sa patag. Sarap niya sa high speed. So soon gagawin ko rin to ng in-depth review sa long ride natin at saka with OBR para makita natin kung goods pa rin yung ES sa mahabang biyahe or long ride. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Palit 2.5 ES sa ating mga motor. Ganda ng tindig Bye bye.